Marami rin kaming na karanasan sa mga ganyang highway na nasiraan kami. Lalo doon sa doon sa Switzerland. Naku, doon sa Switzerland na isang linggo kaming nasiraan sa mall kasi sa Switzerland, doon sa Zurich, pumasyal kami doon. Tapos na yung mamasyal, hindi na nag-start yung battery ng sasakyan ng asawa ko. Di na-stuck kami doon sa mall na yon. Isang linggo, di nag-hotel kami. Kasi ipapagawa na sana namin. Sabi nung manggagawa, sabi niya doon sa Switzerland. Kahit na hindi raw nila magawa, yung titignan lang, 150 Switzerland money raw. Nako, sabi ng mga kaibigan niya, titignan lang yan, delikado, sabi nila, abutin ka ng 100,000 yan. Sabi nila, titignan lang. Tapos marami kaming karanasan sa Switzerland. Nung pauwi na kami, nung naayos, tinuyo yung car niya pauwi na, bigla, muntik na kaming madisgrasya sa highway. Kasi yung tow car na inarkila ng asawa ko, yung sasakyan namin nasa likod, naka-tow car, dire-diretso, ang bilis ng pagpapatakbo niya eh. Ay, nung nasa Germany kami, nasa Sambay, Milan, biglang biglang yung, di ba yung tow car, may connect sa likod, katapos truck na maliit sa harapan. Biglang umikot yung sasakyan namin, sasakyan ng tow car sa gitna ng highway. Aba, buti nga hindi kami hindi tumaob yung tow car na yun. Ang bilis kasi ng pagpapatakbo niya eh. Tapos wala pa kaming seatbelt. Tapos yung baby ko pa, yung anak ko pa, karga-karga ko. Ayan, good morning. At tayo ay magkakape ngayon. Galing ako sa groceryhan at namili ako ng tinapay. 3 lang ang binili ko kasi. Nung isang araw, bumili ako ng 5. Hindi naubos. Matigas na. Walang gustong kumain. Kasi parati akong nag-bake. Kahapon, nag-stop ako mag-bake. Ayun, naubos yung tinapay. Ayan. Ganito. Marang medyo yung gatas ngayon. Kasi 3.5% full cream to. Fat. Ayan. Ito pa patatas. Ilagay ko sa refrigerator. At hugasan natin yung maghugas tayo. Ilay-ilay natin yung camera kasi maingay yung maingay mamaya yung yung ito basurahan to ay tinapon ko yung laman na, kaya sarado natin to kasi nag-o-open yung mga damit ng asawa ko. Dito inilalagay yung mga damit ng asawa ko kasi ayoko dun sa akin kasi pang-work lang naman ang mga yan. Ayusin natin ito. Daming hugasan dito. Ganito araw-araw dito sa akin. Yan, yung mga hindi ako.
tayo ay mag-almusal. Tago natin ito. Ouch! Yan, ganito. May lalagyan ko ng basura. Ay, basura. Ano ba yun? Yung plastic ng basura para magpagtapo na ko. Pinatapon ko sa asawa ko kasi maraming basura na. Ayaw kumakamang yung basura dito. Ayan. Yan. Ito ang paborito kong lagayan ng kape. Iba sa asawa ko, iba rin sa akin. Tuwing umaga. May kanya kaming baso. Para walang kawayan. Ubus yung binig ko. Tapos, ibaban natin. Kami kukugasan. Ilagay na natin dito to. Kukugasan na to. Super ang sa labas. Snow. Kanina umaga. Super snow. Kaso nga lang ngayon, parang tumila na. Parang wala ng yan yung tubig na, ano ba yun? Yung snow. Medyo malakas medyo malakas kasi mahangin sa daan. Yung mga snow, yung lumilipad. Lalo sa delikadong mag-drive sa gabi kapag maraming snow. Maraming nadidisgrasya, lalo yung mga tin-wheeler. Tumataw ko yan sa tanigaan. Minsan nag-drive ako ng sakyan ng asawa ko. Yung, hindi ko namamalaya, yung bang manibela niya biglang nagiging wrong way. Kasi kung dire-diretso yan, yung paa ng tires niya, kumakaliwa. Ay, sabi ko, ano ba to? Hindi mo may straight. Kung depende po sa quality ng sabi na sa ako, depende sa quality ng tires. Kasi may first class, second class. Baka yung binili niya is second class. Kaya yun, natakot ako. Ang dami pa namang mga sasakyan noon. Na hindi sa gitna. Kasi paliko na ako yung pa ng yung tires ng sasakyan ng asawa ko nagiging nag-i-slide pa kaliwa. Sabi, talagang yung manibela, hinawa ko kung maigi. Sabi ko, wag, madidisgrasya tayo. Kaya yung asawa ko, ayaw niya ipahiram sa akin yung sakyan niya. Sabi niya, delikado, sabi niya sa akin. Tapos nag-drive minsan ako. Nag-drive minsan ako sa nagsya-shoppe. Kasi tamad akong mag-bus nung bagong sana ako dito. Hinihiram ko parati yung sasakyan ng asawa ko. Kung hindi niya ipahiram yung sasakyan, inaaway ko yan. Kaya, hindi, no choice siya.
pinapahiram niya sa akin. Nag-i-stay siya sa bahay ng isa. Ako lang umaalis na mag-isa. Kaya, kasi ayaw niyang gumala eh. Sabi ko, kung ayaw mong gumala, ako mag-isang gagala kasama natin yung baby natin kasi yung anak ko nung maliit pa. Inong, nasa kalagitnaan na ako malapit pa naman dito sa amin. Sa kabilang kalinang nga lang. Biglang sumabog yung tires. Yun! Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko nung nag-drive ako, boom! Ano kaya yun? Sabi ko Tapos di nag-drive pa ako. Yung sasakyan ko, parang may pilay na. Sabi, may isang sasakyan, tinuro yung tires ko. Binuksan nila yung salamin. Sabi nila, yung tires mo flat. Sabi ganun. I-drive pa naman ako ng drive. Kaya naman pala, yung sasakyan ko parang umuugan na. Tapos, di ko... Ang rito, kapag nasiraan ka, kapag isa kang Asian, tsaka hindi ka marunong magsalita ng check nila. Ang problema nga lang, pagtawag ng mekaniko. Kasi yung mga mekaniko rito, hindi basta-basta pumupunta, kailangan ng appointment. Ayan, kapag nasiraan ka sa daan, wala kang ibang matawagan kundi insurance company or mga kakilalang marunong magkalikot sa sakyan. Mga kilala lang kasi yung mekaniko talaga, hindi mo yan matatawag. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas or sa Taiwan na saglit lang, tinawagan mo lang sila. Problema lang yung pera. Kahit na may pambayad ka rito na sa sasakyan, hindi available yung mga rito, mekaniko. Kailangan, kumbaga sa doktor, kailangan may personal mekaniko ka rito. Ganito dito. Kasi nung una, palipat-lipat kami ng mekaniko. Hindi namin alam. Sabi nila, busy sila. Katapos overpriced pa sila. Nung sumabog yung sasakyan ko sa daan, humingi ako ng tulong sa asawa ko. Buti, naglakad siya papunta doon. Naglakad siya. Sabi ko, dalian mo kasi pinagtitinginan ako. Paakit pa naman ako ng freeway. Ayun. Tapos may malaking truck. Na yung dadaanan nila yung may dadaanan, may lane kasi na maliit na natakpan ko na sasakyan ko. Sabi nila, iuro mo yung sasakyan. Sabi nila sa akin ganyan. Ay, tinuro ko yung sasakyan, flat yung sumabog yung gulong ko. No choice sila. Naintindihan naman nila ako. Kaya yung asawa ko, na-problema ngayon kung paano siya tatawag ng mekaniko. At tapos, bali ang ginawa niya yata is, siya nagpalit. Oo, kasi kumpleto naman siya sa loob ng sasakyan ng mga gamit. Kaso nga lang, nahirapan siya kasi hindi rin siya marunong masyado Hindi yun ang work niya Kaya tinawagan niya yung mga kaibigan niya. Tinulungan naman siya. Ang problema nga lang, kapag kayo mga foreigners, halimbawa, nanghiram kayo ng sasakyan or nag-rent kayo ng sasakyan, tapos yung gulong ninyo, biglang na-flat or nasira yung sasakyan ninyo, hindi nyo alam kung sino tutulong sa inyo. Ayun. Kasi, kahit na may mga kaibigan man kayong Pilipino, wala naman sila sasakyan, hindi rin, kagaya rin sila na hindi rin marunong magsalita at hindi nila alam pasikot-sikot dito. Hindi rin kayo matutulungan. Kung sa pera, matutulungan nila kayo, pero sa about sa mga ganyang tulong sa pagkuha ng mga mekaniko, wala rin. Ayan, minsan pumunta kami sa Sweden din. Sweden, nasiraan kami doon sa highway ay wala kaming nagpunta kami ng Sweden katapos nung pauwi na kami nag-stop over kami sa bigla kaming nasiraan sa Denmark kasi Switzerland katapos Denmark tapos Germany tsaka Czech Republic nasiraan kami doon sa Denmark sa highway.
salita ng Denmark, iba sa salita ng Czech. Tsaka yung mga tao rin minsan doon, hindi rin marunong mag-English. Kaya, ang ginawa tinawagan na lahat ng asawa ko, yung mga kaibigan niya, nangingi siya ng tulong. May naman, may tumulong, binigay sa kanya yung phone number na yung emergency sa highway. Yun ang tumulong sa amin, emergency highway. Kaso nga lang, magbabayad ka, napakalaking halaga. Sinabi ng asawa ko, kuripot yun. Sabi niya, wala kaming pera. Sabi niya ganon. Kaya, nung una, ayaw pa nga kaming tulungan yung mga emergency. Kasi sabi nila, napakamahal ng service nila. Papalitan yung tires. Nung nakita may baby kami sa loob, baby pa kasi yung anak namin, at saka ako natutulog. Parang naawa sila. Sige, sabi nilang ganon. Tara doon sa emergency office, tutulungan namin kayo. Huwag na lang kayo magbayad, sabing ganon. Kasi euro yung kinukuha, napakalaking halaga. Ganon dito kapag euro yung nabasa ang pera nila. Hindi mo ma-afford minsan yung yung presyo nila, napakamahal. Kaya tinulungan kami doon sa Denmark, sa highway. Kaya kayong mga Pilipino, huwag kayong basta-basta mag-iikot sa Europe na wala kayong mga kasamang mga European na tour ninyo. Kasi ang problema diyan, kung halimbawa nag-arkila kayo ng mga sasakyan, yung kapag nasiraan kayo sa gilid ng daan, o walang tutulong sa inyo. Kasi yung mga rito, mekaniko, by appointment. Kumbaga sa doktor, personal doktor mo yun, o personal mekaniko mo yun, tutulungan ka. Kahit na may ginagawa siya, i-stop niya muna yung gagawin niya, yung matauhan niya, utusan niya, tulungan ka. Ganon dito. Mahirap. Kaya sabi ko, maganda pala yung mga business na mekaniko rito pwede. Kasi kulang-kulang sila ng yung mekaniko rito. Kahit na dentista, ganun din. Kukunti ang mekaniko rito, pahirapan ng mekaniko rito. Kaya kapag nagbukas ka ng mekaniko rito, tiba-tiba ka. Kasi, yung karamihan sa mga tao rito, naghahanap kung saan ipapaayos yung sasakyan nila. Katapos by appointment pa. Kung minsan tumatanggap sila ng kung ilang katao yung hindi basta walk-in yung sasakyan or drive-in, ganon. Hindi nila ayusin. Tumawag ka muna bago nila ayusin. Marami rin kaming karanasan sa mga ganyang highway na nasiraan kami. Lalo doon sa Switzerland. Doon sa Switzerland isang linggo kaming nasiraan sa mall kasi sa Switzerland, doon sa Zurich, pumasyal kami doon. Tapos na yung mamasyal, hindi na nag-start yung battery ng sasakyan ng asawa ko. Di na-stuck kami doon sa mall na yon, isang linggo, di nag-hotel kami. Kasi ipapagawa na sana namin, sabi nung manggagawa, sabi niya doon sa Switzerland. Kahit na hindi raw nila magawa, yung titignan lang, 150 Switzerland money raw. Nako, sabi na mga kaibigan niya, titignan lang yan, delikado, sabi nila, abutin ka ng 100,000 yan. Sabi nila, titignan lang. Tapos marami kaming karanasan sa Switzerland. Nung pauwi na kami, nung naayos, tinuyo yung car niya, pauwi na, bigla, muntik na kaming madisgrasya sa highway. Kasi yung tow car na inarkila ng asawa ko, yung sasakyan namin nasa likod, naka-tow car, dire-diretso, ang bilis ng pagpapatakbo niya nung nasa Germany kami, nasa Milan, biglang biglang yung, di ba yung tow car, may connect sa likod, katapos truck na maliit sa harapan. Biglang umikot yung sasakyan namin, sasakyan ng tow car sa gitna
sa gitna ng highway. Aba, buti nga hindi kami hindi tumaob yung toker na yun. Ang bilis kasi ng pagpapatakbo niya eh. Katapos wala pa kaming seatbelt. Tapos yung baby ko pa, yung anak ko pa, karga-karga ko. Ginawa ko talagang maigi. Katapos wala rin akong seatbelt. Kasi yung tukar, walang seatbelt sa likod. Doon kami, pinaupo ng driver. Yung nasa harapan lang, ang mga may seatbelt. Eh, kaming dalawa ng anak ko, walang seatbelt kasi walang seatbelt sa likod. Biglang nag-stop sa expressway yun, yun, yung pabilisan ng takbo doon sa Germany. Eh, sa Germany pa naman, walang speed limit doon to 20, basta straight to 20 or 180, 160, 120. Ganyan, no speed limit doon. Buti nga nung biglang umikot yung sasakyan namin, pag ganyan pa-L talaga yung tow car eh. Katapos yung sa likod, nandun yung sasakyan namin naka-tow. Naka-L talaga eh, nakaganyan yan eh. Kasi nakaganyan yung ulo ng truck eh, naka-L. Adi, buti nga naka-stop yung mga yung mga likod na mga kotse, sasakyan, lahat, bus, nagsitakbuhan sila doon sa harapan ng tow-car. Natakot sila sa amin. Kasi nakita nila may baby akong dala-dala eh. Yung mga driver ng mga sasakyan, nagsilabasan sa sa loob ng sasakyan para tumulong sana kung may masamang nangyari sa amin. Nung nakita naman nilang walang masamang nangyari, lang sila, naka-standing lang sila doon, nagsibalikan na sa sasakyan nila. Naku, muntik na kaming madisgrasya doon sa tow-car na tutukar namin sa Switzerland. Kaya sabi ko sa asawa ko magmula noon, sabi ko, pasyar ulit tayo sa Switzerland. Parang kinabahan na siya. Ayaw na niya doon. Sabi, dami ng experience doon eh. Kasi napakamahal na mabilihin doon. Grabe, napakamahal. Eh, mag-iisang linggo na, nandun pa ka rin yung sasakyan namin sa mall. Nakiusap na kami doon sa mall na kung pwede, huwag na kaming pagbayarin kasi hindi talaga namin ma-start yung sasakyan namin. Tapos, nakiusap kami doon sa opisina ng parking. Pinagbigyan naman kami. Tapos araw-araw sinasabihan kami, kailan ba kami aalis? Sino bang ayaw umalis doon sa parking? Sino bang gustong matulog doon? Napakalamig doon. Ginagawa namin tuwing gabi, naghahanap kami ng murang hotel doon. Yung dala ng asawa ko na pera, paubos na kasi napakamahal doon. Tapos agahan namin tanghalian, hapunan, doon pa rin. Nako, kasi sa next time, kapag magwo-work siya, ayaw ko nang sumama. Kasi tuwing may work siya noon, halimbawa sa Germany, Switzerland, sa Sweden, sumasama ako kasi baby pa yung anak ko eh. Kahit saan kayo magpunta, dala-dala niya ako. O gusto-gusto ko nga rin kasi gusto-gusto kong makita yung iba't ibang bansa rito eh. Magmula noon, nung nag-aaral ng anak ko, nung nag-umpisa na nag-aaral, ayan, bahay na lang. Paliparigid na lang napupuntahan ko. Hindi kagaya dati na around Europe ang napupuntahan ko. O yun, halos lahat ng Europe dito napuntahan ko na. Pwera lang yun nung hindi pa divorce yung Europe sa London. Hindi ko pa napupuntahan London, pero balak na yung mag-asawang puntahan yung through car. Kaso nga lang, divorce na sila, wala na. Maraming dokumentong kailangan doon. Kaya yun. Ay nako, hindi na kami umulit doon sa Switzerland. Tsaka boring naman doon sa Switzerland, walang magalahan doon eh. Tsaka napakamahal ng mga bilihin. Napakamahal ng mga bilihin lahat doon. Tapos, nangingi rin ako ng mga tulong sa mga Pilipino. Tumawag pa nga ako sa Philippine Embassy doon. Sabi ko, pwede naman tumulong kayo kung may kilala kayong mga
gagawa sa amin mga yung bang tutulong sa amin gumawa ng sasakyan namin. Pati embassy, ayaw nila kami tulungan kasi wala raw silang kilala eh. Lukot-lukot talagang mga to eh. Kaya hindi mo masasahan yung mga Pilipinong mga ganyan na tutulungan ka. Wala silang hindi ka nila tutulungan. Ilang beses akong nagmamakawa sa embassy na pwede bang tulungan mo kami? Sabi ko gano'n sa kanya, yung mga Pilipino doon nakakausap ko sa embassy, sa Philippine Embassy. Ayaw nilang sabi, wala kaming kilala eh, sabing gano'n. Ayun, sorry, sabing gano'n sa akin. Ayan. Tapos, naghanap ako mga sa mga Philippine store, sa mga Pinoy store din doon. Sabi ko, baka naman may pwede kayong may kilalang mga rito, mekaniko kasi taga rito kayo sa Switzerland. Bagong salta kasi kami kasi sabi ko nasiraan kami ng ng sasakyan. Pwede bang tumulong naman kayo? Sabi, pwedeng manghingi ng tulong, sabi ko gano'n sa kanila, sa Pinoy store. Sabi, ay wala kaming kilala, sorry, sabi gano'n. Talaga, hindi maasahan kapwa mo Pilipino tulungan ka pag ganyang emergency. Sabi ko, sinasabi ko sa kanila, 1 week na kasi kami rito, hindi kayong kaalis-alis. Wala kasi kaming kilalang mga mekaniko. Ayun, wala talagang tutulong kahit ng mga Pilipino. Kaya sa mga ganyang, tulong-tulong na mga ganyan, wala kayong maasahan sa mga kapwa mo Pilipino kasi hindi rin nila alam. Ayan. Kaya bago kayo maggagala rito sa mga excited na mag-arkila na masakyan, payo ko lang sa inyo, kumuha kayo ng local driver, wag kayo mismo kasi hindi nyo alam na kung halimba't may nangyaring masama sa inyo or di kaya nasiraan kayo, may tutulong sa inyo. Alam nila mapasikot-sikot dito. Yun ang number 1. Kaya super excited kayo. Ay ako na lang marunong naman akong mag-driver. Mag-drive. Hindi naman sa marunong mag-drive. Kailangan protektahin nyo rin yung sarili nyo. Kasi kapag nasiraan kayo, walang tutulong sa inyo sa highway. Ayan. Kahit saan man kayo lupalop dito sa Europe, walang tutulong sa inyo. Kaya, katulad namin na-stuck kami sa sa shopping mall, isang linggo. Wala talaga. Yung yung biyeran ko, tsaka yung kapatid niya, okay lang ba kayo dyan? Sabi, gano'n silang tao sa asawa ko. Kasi, malayo 9 hours ang biyahe. Ayun. Tapos, ang tumulong sa amin, yung kaibigan ng asawa ko, nagpadala siya ng tukar. Yun nga lang. Tapos, yung pinadala naman nilang tukar, muntik na kaming madisgrasya. Naku, baby pa yung anak ko. Naku, delikado talaga. Tapos na yung madisgrasya doon sa expressway, doon sa freeway na yun. Adi, nagmamaneho na naman kami mga 2 or 3 oras. Nasa na kami yata, Milan. Nasa na kami, sa sabay part ng Germany. Nahuli na naman ng pulis kami doon sa highway na yon. Napakarami namin experience. Kaya sabi na asawa ko, hindi na raw siya babalik sa Switzerland. Nahuli na naman kami ng pulis. Nung in-stop niya yung driver namin, sabi, chinik yung tow car niya. Tapos sabi ng pulis na naman, ba't ang daming rito, plate number sa truck mo, sabi niya sa tow car mo. Kasi sa araw na yun, bawal palang magbiyahe ang malalaking sasakyan sa freeway. Sa Germany pala, may araw na bawal bumiyahe yung mga tin-wheeler, yung malalaking truck. Bawal sa araw na yun. Nagbiyahe yung tow car namin. Hindi rin niya kasi alam na bawal pala sa araw na iyon na magbiyahe yung malalaking truck. Kaya hinuli siya, pinagmulta siya. Tapos isa-isa kaming hiringan ng ng ID. Of course, kumpleto naman kami ng ID. Walang problema. Tapos sabi pa nga ng police, kung gusto niyo matulog, may i-recommend kasi inaantok na kami talaga kasi mag-iisang linggo na kami walang tulong mag-asawa, tapos nahuli pa kami, katapos yung tukar pa namin.
madaling araw na, medyo inaantok na, baka madisgrasya pa kami. Sabi ng polis, tsaka sabi nila sa akin, delikado na mag-drive yung tow-car na yan. Sabi nila, kayong mag-ina, walang seatbelt. Ayan, delikado. Pag nahuli kayo rito, katapos sa isang stop pa, nahuli pa kayo, sabi ganun, problema na naman yun. Malaking penalty na naman yun. Sabi ganun sa amin. Kaya sabi nakiusap yung driver. Sabi, ganito, pinayagan naman kaming umalis, or sabi ng police station, dito na lang kayo matulog, may alam kaming yung bang bahay na matitirahan ninyo, sabi gano'n. Atat-natat mo yung asawa ko kasi may work pa siya sa next day. Uuwi na raw kami. Sabi nga, kumpleto naman doon, may tubig naman, sabi gano'n. para bang ikukulong gano'n. sabi na asawa ko, no, uuwi na kami, sabi gano'n. Sabi ng pulis, paano kayo uwi yung sa likod, walang seatbelt yung mag-ina, sabi sa amin. Okay, sabi ng babaeng pulis tsaka isang pulis na lalaki. Binigyan pa ng laruan yung baby ko yung elepante. Nasaan yung elepante na na bigay sa amin? Papakita ko sa inyo. Ito yung bigay ng police sa anak ko. Police pa ha. Nasisira na Ayan, nasisira na yung sombrero. Yung tagal na to. Kaya ito, parang naalala ko yung nahuli kami sa highway. Tapos, ang laki ng multa ng anong driver ng tow car namin hindi siya marunong mag-German language. Mga police, marunong mag-English. Di rin marunong mag-English yung driver namin. Kaya taga-translate yung asawa ko. Wala naman siya pakialam doon binayaran niya yung tow car na yun Ba't kami huhuli? Hindi siya lahat siya may cargo. Kaya yun, yung driver, matanda na kasi, dada sa mga pulis. Hindi naman naintindihan ng pulis. Kaya yung asawa ko taga-translate. Kaya yung pinagmulta siya. Tapos nakita pa yung marami pa siyang mga helmet sa loob ng marami pang mga plate number doon. Bawal pala yung maraming plate number na nakatago doon. Pinahuhuli na naman yung plate number niya. Kaya, bawal pala yung masalog ng sasakyan, maraming plate number. Bawal dito sa Germany. Kinuha lahat yung mga bus, nakasuksok doon sa ilalim ng truck ng tow car. Nakita nila yung plate number niya. Pinapaliwanag niya doon sa mga taga-Germany. Hindi naman siya naintindihan. Taga-translate yung asawa ko. Ayun, pinagmulta siya sa Germany. Nako, marami kaming experience sa mga ganyang sakali-kali, sira, disgrasya, muntik na madisgrasya. Ayun. Kaya natatakot ako sa asawa ko pag mag-isa siya sa nagdadrive pa malayuan. Kaya kung malayuan minsan, kung halimbawa nagpunta na kami sa Croatia. Minsan kahit palitan kami sa sa highway. Kapag ginantok siya, papalit naman ako mag-drive 2 or 3 hours. Hindi ako pwedeng mag-drive ng 2 or 3 hours, 1 hour lang. Pinapalitan ko siya. Sabi ko, matulog ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi naman siya makatulog sa sabi niya, kinakabahan ako kapag nagdra-drive ka Sabi niya gano'n. Kaya hindi siya natutulog. Kahit naantok yan, yung mata niya isa, nakaganyan pa rin, pero inaantok pa rin siya. Tapos binibilisan ko yung pagpapatakbo. Sabi niya, dahan-dahan lang, sabi niya. Kaya yun, nako, napaba na yung kwentuhan natin. Nako. Kaya kayo, sa advice ko sa inyo mga foreigners, taga-ibang bansa, na pupunta dito na magtutur, huwag kayong
magdra-drive ng rent na car na walang driver na taga-local dito kasi hindi ninyo alam ang mangyayari sa sakyan halimba't nasiraan kayo. Yun ang number one. Walang tutulong sa highway. Ayan. Asawa ko nga, local na nga rito sa Europe eh. Wala pang tutulong. Mga kaibigan niyang tumulong. Kung sino-sino mga kaibigan yung kinukontak niya. Kayo pang mga foreigners na halimbawa kung sino-sino mga kukontakin ninyo. Hindi naman, katulad ko, kumontak din ako sa Switzerland, mga Pilipino doon. Walang tutulong sa inyo. Sabi ko, kahit nakapuan yung Pilipino yan, manghihingi kayo ng tulong. Hindi kayo matulungan ng mga yan. Nako. Kaya for sure, kumuha kayo ng local driver. Yun lang ang paalala ko sa inyo. Kasi, siya ang mananagot lahat sa mga, for example, may sira. Siya talagang mamumblema, hindi kayo. Uupo na lang kayo sa kotse sa loob. Hintayin nyo na lang or matutulog. Hintayin nyo kung naasikaso na ba yun or okay na. Magbabayad. I-prepare nyo na lang yung pera ninyo. Yun nga lang. Ayan. So, advice for today is mga ganyan. So, makinig kayo sa akin kasi marami na akong experience sa mga ganyan dito. Ayan.